Ugnay pa rin po ng magnitude 6 na lindol sa may Lanao del Sur. Kanina pong madaling araw, makakausap po natin si Lanao del Sur Vice Governor Bombit Adyong Jr. Magandang tanghali po sa inyo, Vice Governor. Magandang tanghali naman sa inyo. Kamusta po ang sitwasyon sa inyo pong lugar ngayon? Ang buong Lanao del Sur ngayon, ang pinaka-affected lang na munisipyo, dalawa lang. Municipality of Wao and Municipality of Amay Manabilang. Dahil sa Municipality of Wao, meron tayong building na yung mga walling ng mga eskwela, may mga pumutok, mga ceiling nasira, at yung mga national roads natin, may mga crack na nagbukas siya ng 4 inches. Ang lalim niya, 1 foot. Okay. So, nakikita ho namin may mga larawan po tayong pinapakita ng mga nasira po. May mga tansya na ho ba tayo more or less kung gaano kalaki po ang damage nito? At kung kayo ho ba ay may plano pong magdeklara ng state of calamity sa inyong lugar? Sa ngayon, siguro, hindi na siguro kailangan mag-declare ng state of calamity dahil dalawang munisipyo lang naman ang affected, and na-address naman natin ang problema dun sa dalawang munisipyo yun. In fact, yung mga tao natin sa provincial government, papunta na sila ng Wao kasi malayo sa amin yung Wao, Municipality of Wao and Bumbara, Amay Manabilang. Tatakbo ka pa ng mga 6 na oras bago marating yung dalawang munisipyo niya. Pero may mga tao naman tayo doon na tumitingin na sa mga kababayan natin doon, ng mga Kristiyano at Maranao. Okay. So, ano ho ang plano natin, sir, kasi alam natin dun sa mga munisipyo, syempre, maantala, syempre, yung kanila pong pagbibigay serbisyo. Ano hong balak ng inyo pong parang pagbibigay na tulong para matuloy-tuloy naman ang kanila pong pagbibigay ng serbisyo? Yung mga kailangan naman nilang tulong, dala na ng mga tao natin sa provincial government, papunta na sila doon para ano ba talaga ang sitwasyon, kasi medyo nga malayo dito yung dalawang munisipyo. Pero yung mga mayors naman natin doon, mga alkalde natin doon, nagtatrabaho para sa mga tinitignan, nililibot nila yung buong munisipyo nila. Opo. Para malaman ko talaga yung ano talaga yung nasira sa kanila. Pero wala ho tayong casualties. That's good to know. Oo. Wala naman hong mga natatakot na bumalik sa kanilang bahay o sila ho ay nagsiuwian na? Paano ho ba yung sitwasyon dyan ng inyong mga kababayan? Sa ngayon kasi, may mga aftershock na nangyayari doon. Then, meron pa yung provincial municipal engineer natin na sinasabi, meron pa daw isang malaki. Pero ewan ko kung saan na nakuhang basis yun, pero sunod-sunod kasi yung mga aftershock nila eh. Kaya medyo yung tao mga kababayan natin doon ngayon, medyo natatakot, maaaring mangyari pang sunod. So as we speak, Governor, meron na hubang nagsasagawa ng structural audit para humalaman more or less kung gaano kalaki ang pinsala po? Meron. Ang mga municipal government natin doon nagtatrabaho na para dyan. At meron pa ho ba kayong gustong i-announce po sa inyong mga kababayan kung sakasakali, dahil alam naman natin na kapag ganitong may lindol ay may mga aftershocks pa rin yan. Ano po ang gusto nyong sabihin para sa inyong mga kababayan? Siyempre sa mga kababayan natin, kailangan gawin nila yung pag may mga aftershocks na pumunta na lang sila sa pinaka-safe na lugar para hindi sila mapinsala, hindi walang masaktan sa mga kababayan natin. At yung mga building na dalawa na kasi ang gumuho ng mga building sa Amay Manabilang, dapat lisanin yung mga building na yan para walang masaktan para sa mga kababayan natin. Kaya sa ngayon, inaayos pa natin kung anong pwedeng i-extend na support para sa kanila. Kasi yung iba nandun na, papunta na doon. Then yung iba, kailangan pa natin malaman kung meron pa bang extend na tulong para sa mga kababayan natin. Panghuli na lamang po, Vice Governor, gusto lang po natin malaman, dyan ho ba sa Lanao ay ito ho ang pinakamalakas so far na lindol po na naranasan ninyo o meron na hong iba pa? Kailan ho ba yung huli? Ibig sabihin, yung pinakahuling lindol na nangyari sa Lanao del Sur. Opo, ito ho ba yung pinakamalakas na? Hindi. Actually, ang pinakamalakas dito yung matagal na ng panahon, 1955. I see, okay.
kung saan nagkaroon ng parang yung tubig sa lake pumunta sa ibang munisipyo, then bumalik na naman. Opo, opo. Ngayon lang uli nagkaroon ng malakas na lindol, magnitude 6. Pero dito sa Marawi City at ibang munisipyo dito sa Lanao del Sur, 5 hanggang 5.5 ang naramdaman dito. Alright, at syempre pagdarasal ho natin na sana ay wala hong masaktan sa mga susunod pa kung meron pa man po. Huwag naman sana. Marami pong salamat. Ayan po naman si Lanao del Sur Vice Governor Bombit Adyong Jr. Sige, thank you very much.